po ng service. So, dito po ma'am, mas maganda po magsulat po kayo or mas maganda din po may video po tayo para may record din po. Para bukod po sa video nyo po, may isa din po kasi yung video training, mas maganda yung video na yun natin. Yung na-avail nyo po, yung na-avail nyo po, sir, is yung ating blue blend lang po. Tama. Sila, ma'am, shawarma, tas blue blend. Yun. Sila, ma'am, is galing Candelaria. Lalayo na po. Nagbatal lang kayo, ma'am? Commute. Nag-commute lang kayo. Traffic sa XS. Maaga lang kayo umalis na. 5:30 kami actually bumiyahe. Maaga. Ang traffic sa SLEX. So, ayan. So, yun po. Proceed na tayo. So, bago po tayo magsimula, is kailangan po is alam po muna natin yung mga equipment po na gagamitin natin. Okay. Meron po tayo dito tinatawag na shaker. Okay. Stirrer. And pearl scooper. Kailangan din po natin ng pearl scooper. At jigger. Ito po yung sa mga canister natin, tas powder scooper nasa loob na din po. Tapos, ito pong tea barrel natin. Dito po natin nilalagay yung tea na ituturo ko sa inyo kung paano gawin. Okay? So, bago po tayo magsimula sa pagtitimpla po ng milk tea, ang unang ituturo ko sa inyo yung paggawa po muna ng ating blackbird or yung sago po natin. So, kailangan po is yung sa pagluluto ng sago natin is nilalaan tayo dyan na 1 hour preparation. Okay po. So, bakit po 1 hour preparation po yung sa ating blackbird or yung sago po natin? Kasi po, ang una nyo po ditong gagawin is magpapakulo po muna tayo ng tubig po. Okay, so gagamit po tayo dito ng kaldero or kaserola po na wag lang po yung masyadong malaki. Kailangan yung sakto lang po. Tapos hatiin lang po natin yun ng tubig. Okay? Tapos papakuluin lang po natin. Pag kumulo na po yung tubig na yon, doon na po natin ilalagay yung pearl natin. Apo. So, ang pearl lang po na ilalagay natin dyan, ma'am, gamit na lang po tayo ng ating pearl scooper. Kuha na lang po kayo ng 2 scoop. 2 scoop po ng ating pearl scooper. Okay? So, yun po is, ano lang po yun, yung sakto lang. So, pag ano po, alimbawa, naubos po yung 2 scoop na yun na ginawa niya, magdagdag na lang. Okay, so proceed po ulit tayo. So, yun po, pag kumulo na, ilalagay nyo na po yung 2 scoop ng ating pearl. Okay? Kailangan po pag, ano po, pag kumulo po yung ating tubig, kailangan naka-medium heat na lang po yung apoy natin. So, hihinaan na po natin yung apoy. Huwag po natin masyadong lakasan. Okay? So, papakuluan lang po natin siya ng 30 minutes nang naka-medium heat po yung apoy. Okay po. So, next po natin gagawin, ay sabihin ko na lang din naman po pala sa inyo, na kailangan po dun sa 30 minutes na pinagpapakulan natin yung pearl natin is i-minimize na lang po natin yung paghalo sa kanya. Kasi po, kung hindi po natin siya haluin, pag paluto na po yung pearl natin, iilalim po siya, didikit po siya sa kaldera natin o kasarola natin. Kung hindi po natin yung nahaluin, didikit po yung sa kasarola natin, tapos masusulog na. Continuous mixing. Ay, hindi po. Okay lang po kahit every 5 minutes or 10 minutes natin siyang haluin. May question ako sir, dun sa scooper, pearl scooper, ilan ang ano niya? Sa cup? Malalagyan. Mamaya, ma'am. May tuturo. May tuturo po sa tuturo po yun sa inyo. So, yun po. Proceed tayo. So, pagkatapos po ng 30 minutes natin na pinakuluan yung pearl natin, papatayin na po natin yung apoy. Okay? Tapos mag-a-add po ulit tayo ng 30 minutes po. Pero ibababad na lang natin yung pearl or yung sago po natin dun po sa kaldera. Papatayin lang po natin yung apoy. Okay? So, pag natapos na po natin siyang mababad ng 30 minutes, huhugasan na po natin yung pearl natin. Kailangan po natin siyang hugasan. Ang gagamitin natin panghugas po dyan is malamig na tubig. Okay po.
So, bakit po malamig na tubig yung gagamitin natin? Kasi po, yung pearl po natin, pag mainit pa po yung pearl natin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagluto sa kanya. Kung hindi po natin siya hugasan ng mainit na tubig, is pag mainit pa po yung pearl natin, maano pa po, tuloy-tuloy pa rin yung pagluto nyo sa kanya, magiging malabsa na po yung pearl natin. Kailangan po, masunod lang po natin yung standard po na 1 hour preparation sa kanya. Okay? So, nahugasan na po natin yung pearl na ano po natin, na ginawa natin, is kailangan po is ilagay na po natin siya sa ganitong lagayan. Mas maganda ganitong lagayan po. Kasi po, ang ano po natin, pag nasisil po kasi yung pearl natin, hindi po ito agad basta-basta tumitigas. Lalo na po kung malamig na area yung pinagagawa niya. Kasi po, ang sabihin ko na lang din sa inyo, na yung pearl po na ginawa nyo, is kailangan po ngayong araw lang din po siya maubos. I-deep na po natin siya, pwedeng gamitin kinabukasan kasi po matigas na po yung pearl natin. At hindi rin po ito nilaro, yung pearl natin. Okay? So kaya po na sabi ko po sa inyo na 2 scoop lang po ng ating pearl scoop. So halimbawa naman po magkulang yung ano natin, yung pearl. Mas maganda magdagdag na lang po kayo ng niluluto natin. Huwag po tayo magluluto ng sobrang dami. Kasi po pag hindi po naubos, sayang. Dagdag pa po yun sa costume. Okay? So, nahugasan na po natin siya, so wala na po siyang lasa. Okay? So, lalagyan po natin ito ng pantamis. Ang nilalagay po natin ditong pantamis, yung ating muscovado sugar. Okay? Yung muscovado sugar natin, pakita ko na natin po sa inyo yung ano. Sugar po natin, ganito po siya, yung muscovado natin. So, bago po natin ito i-apply sa pearl natin, mga sir, kailangan po tutunawin po muna natin ito. So, ano po yung gagamitin natin patunaw dito? Gagamit lang po tayo dito ng mainit na tubig. Okay, so mainit lang na tubig. So, halimbawa, isang baso po ng ating muscovado sugar yung ginawa nyo, kukuha din po kayo ng isang baso na mainit na tubig. 1:1 lang po. Kahit anong size po ng baso na ginagamit nyo, basta 1:1 po yung ilalagay natin tubig. Okay? So, bago po natin ito i-apply sa ano natin, sa pearl natin or sa sago natin, kailangan po hindi na po mainit yung ano natin, yung muscovado sugar. Kailangan po palamigin lang din po muna natin. Tapos po, itong muscovado sugar naman, pag nanagawa nyo naman na po itong syrup, matagal naman na po ito bago masira. So, nasa inyo po kung gagawin nyo na po lahat yung muscovado sugar natin na 1 kg, ilalagay nyo na lang sa mga ganyan na lagayan. Hindi po siya agad-agad nasisira. So, kung in case man po na maubos po yung muscovado sugar nyo, meron po tayo dito isang ina-apply pa po na tiger sugar. Okay? So, dito po sa tiger sugar natin, ang kinaganda po dito sa tiger sugar natin, pwede po natin i-apply sa ating pearl na pantamis. At isa pa po kinaganda dito, dagdag pa po siya sa flavor natin, sa premium blend. And less hassle na po siya kasi syrup na po siya. Hindi na po natin siya tutunan. Okay? So ito na lang din po yung gagamit. So ang measurement naman po na ilalagay natin doon sa 2 scoop na po yun is 40 cc lang po ng ating tiger sugar. Same lang po pag nagawa na po yung muscovado natin, 40 cc din po. Okay? Tapos po, ibabalance na lang po natin siya ng fructose or sweetener. 10 cc po yung ilalagay natin. Tapos ma'am, kung halimbawa naman po dinagdagan nyo yung niluto ng pearl, ganun pa din po yung ilalagay natin pantamis dito sa ano. Kahit magdagdag po kayo ng pearl or sago. Kahit di ko nadagdagan ng tiger sugar. Hindi po, hindi na, kahit hindi. Ano na po yun.
Kasi po kung dadagdagan niyo pa po yun, matamis na po siya. Okay na po. So, yun na po yung paggawa po ng ating pearl. So, ganun po yung preparation po ng paggawa natin ng pearl. So, pag nagawa na po natin yung pearl, pwede na po natin siya isipasan. Tapos, advice ko lang din po kayo na bago po kayo magbukas ng mga shop nyo po, is kailangan maglaan po tayo ng 2 hours preparation po para hindi po tayo magagawal pag may dumating na customer na nag-aasikaso pa lang po tayo ng gagawin po natin. So, mas maganda po yun na pag may dumating na customer, gagawa na lang po kayo ng milk tea na in-order nila. Okay. So, yun na po. So, proceed naman po tayo, ma'am, sa paggawa naman po ng ating black tea naman. Okay? So, yung black tea po natin, yan po yung base na ginagamit po natin sa milk tea. Okay po. So, pakita ko na lang dito sa inyo yung black tea. So, ganito po yung tea natin. Black tea po talaga siya. Gumagamit po talaga tayo ng tea leaves. Okay? So, hindi po tayo kagaya ng ibang milk tea. Yun na yung base po nila is water base. Okay? So, dito po ma'am, sa paggawa ng black tea po natin, pakulo lang po kayo ng tubig. Okay? Magpapakulo po kayo ng tubig. So, every 1 liter po ng pinagpakulo niya ng tubig, kukuha po tayo ng 4 na scoop po ng ating black tea. Okay? Apat na scoop po, pero ang gagamitin nyo pong pang scoop dyan is yung ating powder scooper. Hindi po yung per scoop. Powder scooper po yung gagamitin. Okay? So, yung 4 na scoop na po yun, ma'am, is ilalagay nyo lang po siya dito sa loob ng peanut. Okay po. So, kukuha po kayo ng 4 na scoop, tapos ilalagay nyo lang po siya dito. Opo. So, pag nalagay nyo na po siya dito, pwede nyo pong ilagay na po yung mainit na tubig dito sa ating tea barrel. Tapos ipapasok na lang po natin ito. Parang gagawin lang po natin siyang tiyaan. Ibababad lang natin siya ng 15 minutes lang. Okay? So 15 minutes lang po natin siyang ibababad. Paki-take note din po na hindi po natin pinapakuluan yung ating black tea. Binababad lang po siya. So, ibababad lang po natin siya ng 15 minutes. So, after 15 minutes po, pwede na po natin tanggalin yung tinit natin. Tapos yung tinit naman po natin is disposable naman po yung tinit natin. So, pero ma'am, is yung tinit naman po natin, pwede naman po natin tumugasan para hindi rin po kayo na sa costing din. Okay. So, yun po. So, okay na po yung paggawa po natin ng pearl at okay na din po yung paggawa natin ng ating black tea. So, yung black tea din po wala natin, ma'am and sir, is kailangan po yung ginawa nyo pong black tea is kailangan ngayong araw lang din po makubos. Kasi po hindi rin po natin siya pwede gamitin kinabukasan na. So, kaya ma'am, advice ko din po kayo na huwag din po kayo gagawa ng sobrang dami ng ating black tea. So, yung sukat naman po nun 1:4 lang po. So, kung gagawa po kayo ng 2 liters, itatensyon lang po, 8 lang po yung ilalagay. Okay. So, yun na po. Pwede na po tayo gumawa ng ating milk tea. Right? Proceed na po tayo sa paggagawa po ng ating milk tea. So, proceed po tayo sa ating classic milk tea. Classic milk tea. Okay. So, dito po, halimbawa, umorder po yung customer po natin ng small cups sa atin. Ang tea po na ilalagay natin is 150 ml. Sige po.
150 ml po sa small. Tapos, kung medium naman po in-order ng customer natin, ang ilalagay natin na tea is 200 ml. Tapos, 300 ml naman po kung large yung in-order ng customer natin. Ilan po? 300. 150, 200, tas 300. Po ako ng large natin. Okay. So, kung halimbawa, umorder yung customer natin ng dalawang small, 150 plus 150, 300 lang din. So, dalawang small na lang din yung gagawin. Pero large po yung sa amin nasa 300. So, after po natin malagay yung tea natin dito sa ating shaker, next po natin ilalagay is non-dairy creamer. Non-dairy. Ang sukat po ng non-dairy na ilalagay natin sa small is 1 in 1/2 scoop po. 1 in 1/2 scoop lang po. Tapos sa medium naman po is 2 scoop naman po yung ilalagay natin. Tapos sa large po is 3 scoop po yung ilalagay natin. One in a half scoop, tas 2 scoop, tas 3 scoop. Non-dairy po yun. Tapos sa haluin na lang po natin. Okay. Pag nalagay na po natin yung ating non-dairy creamer, sunod po natin ditong ilalagay na po is yung fructose or sweetener po na ginagamit natin sa fructose po. So, dito po natin tatanungin kung ilan po yung sugar level ng customer po. Okay? Kasi meron tayong sugar level na 100%, sugar level 75, 50, 25, tas 0% sugar level. Okay po. Pero ang ituturo ko po sa inyo, yun po yung mga 100% sugar level kada batch. Okay? So, dun po sa small po natin, yung fructose po na ilalagay natin is 17 cc. 100% sugar level po yun sa small. 17 cc. Gagamit po tayo dyan ng shaker. Tapos, sa medium naman po is 25 cc. Tapos, sa large naman po is 35 cc. Yun po yung mga 100% sugar level kada baso. Halimbawa, umorder yung customer natin sa small cups ng 50% sugar level lang po yung in-order ng customer natin sa small, hahatiin na po natin yung 17cc na yun. Okay, so magiging 8.5 lang po yung ilalagay natin. Sa jigger naman po yung makikita. Okay. So, kayo po, ilan po yung sugar level? 50. So, hahatiin na po natin yung 35 na po. Po. Sunod na po natin dito ilalagay na is yung ating flavor. Gagawin ko na lang po yung ating salted caramel. Okay po. Ang sukat naman po sa paglagay natin ng flavor is sa small po is 1 1/2 scoop lang din. Tatandaan nyo lang din naman po kasi dito ma'am sa flavor natin kung ilan po yung sukat ng non-dairy creamer na nilagay nyo
ganun din po yung sukat ng na flavor yung ilalagay po natin. So sa small po, maglalagay tayo ng 1½ scoop, 2 scoop, plus 3 scoops. Yung t-shirt. Okay, so haluin lang din po na. Diba? So, pag nailagay na po natin yung mga ingredients po dito sa ating shaker, maglalagay na po tayo dito ng 2 ice. Kailangan po 2 tube ice po yung ilalagay na. Kahit mapa-anong size po yun, mapa-small, mapa-medium, mapa-large po. 2 tube ice po talaga yung nilalagay natin. Bakit po nilagyan natin ng ice yung shaker natin? Kasi po, ang purpose po ng 2 tube ice na po yun is para maging hindi na po sobrang init ng tea natin. Oo. Kasi po, yung shaker po natin, pag tinakpan po natin to ng sobrang init na yung tea na ginagamit natin, may chance na pong sumabog yung shaker natin. So, kailangan po, lagyan po talaga natin siya ng 2 ice para masakto yung ano. So, sa paglalagay naman po ng takip nito, ng shaker natin, is uunahin nyo lang yung malaking takip, tsaka yung isusunod nyo yung maliit. Pag po natin itong pagsasabayin yung takip natin. Kasi po, pag pinagsabay po natin ito, tatalsik lang po yung maliit na takip natin. So, pag nalagay nyo po yung malaking takip, ano lang po muna natin siya, shake na lang po muna natin siya. Palabasin po muna natin yung pressure ng shaker natin. Tapos, pwede na po natin siya. Tapos, pwede na po natin siya. Basta pag-shake naman po nito is wala naman pong kahit anong position po yung gamitin niyo ay gawin yung pag-shake po nito. Basta po kung saan lang kayo komportable mag-shake, yan po yung ano. Pag naramdaman niyo po na hindi na po sobrang init na ang shaker natin, pwede na po natin i-stop yung pag-shake po. Okay na po. So, dito po ma'am sa ano natin, sa baso natin, kuha na po tayo ng baso, dito na po natin ilalagay yung pearl or sago po na ginawa natin. Every order po talaga ng customer natin sa may tea is may sago po talaga tayo dito. Pero tanungin nyo din yung customer nyo kung gusto din po nila magpa-add-ons ng ating sago. Dagdag pa po yung sa benta. Okay? So ang sukat naman po ng pearl na ilalagay natin sa small po is 1/4 lang. 1/4 lang po. Gamit po yung ating pearl scooper. 1/4. So sa medium naman po is 1/2 po yung ilalagay natin. Kalahati po dito sa pearl scooper. Tapos 3/4 naman po pag sa large natin. Tapos ma'am sa ano natin, sa yung baso po natin, ikakalat na lang po yung ikalat nyo na lang po yung syrup po na nilagay natin. Yung tiger sugar, ikakalat na lang po. Kasi dagdag presentation pa po siya sa customer.
Tapos po, pwede na po natin ilagay yung medtip na ginawa. So, tapos ma'am, pag nalagay na po natin yung medtip po natin, magdadagdag po ulit tayo ng 3 tube ice naman. Kasi po, ang minimum na ice na nilalagay natin sa medtip natin is 5 ice po talaga. 2 dito sa ating shaker, 3 dito sa baso po. So yan. So yan na po yung ano po natin sa classic milk tea. Yan na po yung 39 pesos po natin sa milk. Ito po is small tea. Pwede na po natin. Tapos pwede nyo na po ito. Tapos po ma'am, sa mga ginagamit po natin like ating shaker, tapos ito mga ginamit natin. Pag gumawa po kayo ng milk tea, yung mga ginamit natin is okay lang po kahit bandawang lang po muna natin. Pag po muna natin nung sasabunin, pag still operation po kayo mag-apple. So halimbawa, natapos naman na po yung operation nyo, tsaka nyo siya sabunin, tapos mas maganda, gawin nyo po is sanitize din po siya ng mainit na tubig para hindi po talaga maglalasa dito sa shaker natin. Lalo na po sa tibal na. Gasan ko lang. Okay po. So, proceed naman po tayo sa paggagawa naman po ng ating premium milk tea naman. Okay po. So, sa premium milk tea naman po, ma'am and sir, ang ano po natin dyan, yung mga flavor po natin dyan is yung ating watermelon, Okinawa, tiger sugar, tas yung mga jam natin. Yung premium milk tea kasi po natin is yung ginagamit natin dyan na flavor is syrup tas jam base na po ito. So, syrup and jam base. Yung mga syrup po natin dyan, yung ating watermelon, Okinawa, tiger sugar. Tapos, yung mga jam naman po natin dyan is yung muscuba, ay yung ating mango jam, blueberry jam, strawberry jam, tas passion fruit jam. Ayun po yung mga nilalagay natin na flavor. So, tuturuan ko na po kayo kung paano po gawin yung ating premium milk tea. Okay? So sa milk tea po natin is tea pa rin po yung gagamitin natin. Yung ating black tea pa rin po. So sa paglalagay po ng ating black tea, same lang po siya. 150, 200, tas 300 po. Gawa na lang po ako ng medium naman. Tikman niyo po yung man po natin, yung may dito natin. Or kung gusto niyo po, gawa po tayo sa para ma-ano niyo din. Matikman niyo din po yung sago po natin. Okay?
So, dito po sa ano po natin, pag nalagay na po natin yung tea natin, next po natin ilalagay yung non-dairy po ulit. Sa sukat po ng non-dairy, same lang po siya. Sa small po is 1.5, tas 2 scoop naman po sa medium, tas 3 scoops sa large. So, medium po yung ginagawa ko. Ilan po yung non-dairy na ilalagay po natin sa medium, ma'am? Very good. Kamusta po yung times po, ma'am? Sakto lang sa inyo. Sa inyo, ma'am, tikman niyo po. Kasi 50% sugar level lang po yung nilagay natin. Kasi may customer tayo na mahilig talaga sa matatamis. Oo. Iba-iba ka din kasi tayo ng ano na, ng tamis po. May natatamisan sa ano. Parang ka-level ng ano, Macau and Cherry. Sarap, masarap na. Yung ano din po may ano din. Compare niyo po sa Macau and Cherry. Oh, may ano din dito na ano na yung uso din na masarap din na milk tea. Kasi yung ano kasi yung sa ibang milk tea, mga mura po yung milk tea po talaga nila, pero hindi po yung tea. Tea talaga po. Kasi tayo ma'am, yung talagang milk tea po talaga natin, yung small cups po talaga natin dati is 55 pesos. 55, 65, 75. So kasi nagsilabasan po yung sobrang dami na 29, 39, 49. Walang ano na yung ano natin. Kaya nagbaba din po kami ng price ng milk tea. Nagbaba po kami ng price ng milk tea po namin, pero hindi po namin iniba yung ano, yung quality. Nandoon pa rin po yung quality ng milk tea. Okay po. So, nalagay na po natin yung ating non-dairy creamer. Next na po natin ditong ilalagay is yung ating fructose na po. So, dito po ma'am is itry po natin yung 100% sugar level para matikman nyo din yung tamis. So, sa sukat po nito ma'am, same lang po siya, 17cc sa small, 25cc sa medium, plus 35cc sa okay. So, pareho yung tiger syrup tsaka yung fructose sa pampatamis. Ito po is pang balance lang natin sa sago natin. Pero hindi po natin ginagamit yung tiger sugar dito hindi po natin yung pwedeng gamitin pantamis. Flavor po yung tiger sugar natin. Pwede po natin yung timplahin yung tiger sugar para matikman nyo. Second premium, di ba? 35. Hindi yung sugar level, 35 yan sila. Dahil large yan. Hindi natin. So ito po, tiger sugar flavor po yung gagawin natin. So syrup na po yung gagawin natin na flavor. So ang gamit natin pansukat na dyan is yung ating jigger. Pag syrup po yung ginagamit natin, jigger po yung ginagamit natin pansukat. Hindi po powder scoop. Okay. So sa small po, ang flavor na po na ilalagay natin dyan, pag syrup po yung flavor na ginawa natin, is 30cc po sa small. 30. Okay. 40cc naman po sa ating large, sa ating medium, sorry. Tapos 60cc po sa large natin. 30, 40, 60 na. Ito pong flavor na ginawa ko is yung ating tiger sugar na ginamit natin pantamis dito sa ating sa.
menu po kasi niyan sir, wala, hindi po naman. Yun, nandun po yun, maliit lang kasi siya. So, tapos po, kailangan po pala ma'am, sir, sa paglalagay po ng ingredients po natin dito sa menu po natin, yung mga tinuro ko po is pasunod-sunod po yun. Kailangan po pasunod-sunod din po yung ilalagay niya. Kasi po, kung babalik-balik na rin niya po, once po na may isa po tayong hindi na ilagay po dito, lalo na po yung flavor po natin, magre-reklamo yung customer natin. Hindi po nila nalasahan yung flavor. So, magre-reklamo po yun. So, kailangan po is pasunod-sunod po tayo. Pasunod-sunod po yung ilalagay nating ingredients. Unahin natin yung tea muna, ng dairy, fructose, tas yung ating flavor. Kasi hindi po natin halimbawa, pinalitan nyo. Ano ba, nalagyan ko na po na ganito? Nagdadalawang isip. Minsan naman kung nalagyan nyo na pala, madodoble. Madodoble. So, ganun. Kailangan pasunod-sunod po talaga tayo. Para hindi din po tayo, kahit sobrang dami nang nakapila sa atin, hindi po tayo malilito sa mga nilalagay na. Kasi pasunod-sunod lang. May standard talaga. Tapos po ma'am, sa pag-shake naman po ng ating shaker, kung nasa open area po tayo or nasa counter lang po tayo gumagawa, i-solve po natin iharap sa customer natin. Kasi baka mabitawan nyo, matatapunan yung customer natin. Mag-galit yun. Uuwi siyang basta. Malayo pa pala pinanggalingan, binahay pa kayo. Hindi na, imbis na babalik, hindi na bumalik ma'am. Nawala ka pa. Kasi yung milk mo. Hindi ko ba nakikita? Pinalagay ko sa damit. So, medium na po yung ginagawa. So, gagamit na lang po tayo ng medium na. So, sa paglalagay ng pearl, pag medium po, ay sa paglalagay ng pearl, sa small, 1/4, tas 1/2, tas ganun lang. Ang tatandaan nyo lang naman po kasi dito, yung sukat lang din talaga sa basa, mga bawat basa. Madaming flavor pero yung sa paggagawa niya is isang step lang din. Paano yung pag marami kang order? Tapos hindi pa yung food? Ano po yung sa natin para hindi Isa-isa. Isa-isa po. Pero kung same flavor lang naman, halimbawa order yung customer natin ng tatlong salted caramel very smooth lang po. Dita times nyo lang po yung 150 150, tapos 150, 300. Tapos kung tatlo, 400 lang yun. Tapos sa mga sukat nun, is tatandaan nyo lang din po kung ilan yung nandirin na ilalagay talaga dapat. Ay po. Tapos maglalagay na tayo ng tatlong ice naman. Ito na po yung sa premium milk tea naman po natin. Palamagin niyo po muna, tapos pwede na po natin siyang sugasan ko lang po ulit yung mga ginawa. Pwede niyo po i-post po muna para hindi po Kamusta po mo yung pagde-training ko? Nakakasunod po. Malinaw naman po. Sarap.
Asarap pala sir. Masarap pala yun. Yan. Pag ano sir, pag kayo na po mismo yung gagawa talaga niya. Kada araw hindi nyo maano talagang tumimpla ng ganito. Kasi nung unang ano ko din sa ganito, is halos araw-araw ako nag-ano. Pero 4 na taon na ako, hindi na ako gaano mahilig dyan sa ganito. Isawa. Masawa. Tagal naman na ba? Pero minsan, pag ano talaga, pag gusto mo din matikman din talaga ulit yung masasarap, sobrang sarap talaga ulit. Okay na ba? So, proceed na po tayo sa paggawa na po ng ating cream cheese and cheesecake series. Okay? So, sa cream cheese and cheesecake series naman po natin, ma'am, ang gagawin nyo lang po naman dito is yung ating rolling sa baso natin. Gagawin lang po natin misikap yung baso po natin. Ito. Okay. So, gagamit na lang po tayo ng ating cheesecake wall. Iba lang ako ng photos. May malamig ka po. Ang cheesecake. Okay. Okay po. So, dito po sa, dito ko na lang po pala siya. Okay po. So, sa cheesecake and cream cheese series po natin, gagawa lang po talaga tayo dito ng pang-walling. So, sa lahat po ng milk tea po natin, pwede po natin ito lagyan ng ganito. Okay, so ituturo ko sa inyo kung so, dito po ma'am, insert, kukuha lang po muna tayo dito ng 2 scoop po ng ating cheesecake roll. Ilan po muna sabi ko, 2 scoop po ba? 2 2.5 scoop po yun na pala. So, tapos ma'am, advice ko na lang din kayo ma'am. Kung bibili po kayo ng canister po, kailangan yung canister na paglalagyan nyo po talaga is nasisilip po talaga yung kaya hindi po yung ganito kasi sumisingaw po. Pag sumingaw po kasi yung ano natin, dumitigas. Kagaya nito. Tigas. Okay po. So, sa 2.5 scoop na po yun ma'am, kukuha din po tayo ng 10 cc lang po na cold water yung gagamitin natin. Okay. Tapos po, haluin lang po natin siya. So, haluin lang naman po natin siya hanggang sa maging sticky po yung ginawa natin yun. So, dito po is madami po tayong ginagawang po ay pwedeng gawing walling. Like yung ating chocolate walling, matcha walling, yung ating cheesecake walling, tapos rock salt and cheese walling. So, madaming flavor po tayo. Gagawin lang po natin siyang sticky. Tapos po sa paglalagay naman po natin sa baso po nito, papaikutin nyo lang po ito sa baso po natin. Parang gagawin lang po natin siyang mess. Magaling naman siya po. Magkakalat lang po tayo dito. Talat na.
Talent pa ka na Tapos po sa ano po natin ma'am, sa small po natin, ang nalalagyan na po ng 2 in-half na po yun na ginawa ko. 2 in-half scoop ng cheesecake wall is 7 cups na po yung malalagyan ko po nito sa small. Tapos 6 cups naman po pag sa medium po natin. Tapos 5 cups naman po yung malalagyan natin pag sa large naman po natin yung ginagawa natin. So, gagawin lang po natin siyang walling. Ganyan. Ganyan lang po yung walling natin. So, tapos ma'am, yung ginawa niyo po na walling, pwede niyo po itong ilagay sa ref. Tumatagal naman po ito ng 3 days. Huwag lang po natin ito ilalagay sa freezer. Kasi kung ilalagay po natin ito sa freezer, hindi na po natin ito magagamit kasi frozen na po yung ano natin. Yung pang walling natin. So, set aside ko na lang po ito ma'am. Pwede niyo po ito magamit mamaya sa pagkakas. Sa pag ano naman po nun ma'am, sa pagtimpla naman po, halimbawa yung ginawa ko po na yan, is pwede po natin yan ilagay. Yan po siya. Yung walling na po, yan lang po siya. Parang ano lang po yan ma'am, pang-arte lang po sa baso po natin. Pero magdadagdag, halimbawa, yung sa 39 po natin, kung nasa inyo po kung magkano idadagdag yung additional dyan. 10 pesos or 15 pesos yung ginagawa. And then, pag-arte sa So, yun po. So, Ano tawag dun? cream cheese and cheesecake series. Yung mga po. Tawag natin. May menu naman po yun siya. May menu. Pag dun kasi pumili yung customer natin sa menu na yun, kasi magkakaroon kayo ng menu. Pag dun umorder, gagawa po talaga kayo ng cheesecake walling. Yun lang po talaga yung gagawin nyo. Cream cheese and cheesecake walling. Walling lang talaga yung ilalagay. Paggawa naman po ng milk tea, sim na po siya ng preparation po natin. Ganyan. Soda. Okay na nga. So, proceed naman po tayo sa paggawa naman po ng ating fruit soda. So, dito po sa fruit soda naman natin, soda base po ito. So gagamit na lang po tayo dito ng Sprite. Yan po yung ginagamit talaga natin, Sprite. So dito po ma'am, sa base po na ilalagay natin, kung order yung customer natin ng small, same lang po siya. 150 ml sa small, 200 ml sa medium, tas 300 ml sa large. So, pag nalagay nyo po yung ating soda base, ang next na po natin ditong ilalagay is yung ating flavor na agad. Yung mga fruit soda natin, gaya ng grapes, lemon, peach, strawberry, green apple, mga syrup po siya. Hindi po tayo dito gumagawa ng watermelon dito sa fruit soda natin. Oo. Dito sa fruit soda natin. So, yan po. Wala siyang sir, yung... Fructus. Hindi. Ano? Yung nata or Yes po, single po yun. So, dito po sa bawat order kasi ng customer natin, hindi po talaga natin nilagyan ng gano'n. Pero kung nasa inyo ma'am, ipa-add-ons nyo na lang po yung nata di ko. Or kung nasa inyo ma'am, kung mabait po kayo,
ipapalibre nyo na lang po sa customer natin. Hindi po ako. Ipapalibre nyo po yun ma'am kung ano ma'am, kung mabait po kayo. Pero kung ang advice ko po sa inyo ma'am, ipa-add-ons nyo po yan para dagdag benta nyo po. Hindi ka mo mahal. Pwede naman libre ba sa libre mo bibili? Okay na po. So, sa paglagay naman po ng ating flavor po dito, sa small po is 30cc. Same lang po siya pag syrup po. Ilalagay natin flavor. 30cc sa small, 40cc sa medium, tapos 60cc po sa large natin. So, medium po yung gagawin ko. So, 40cc po. Ang isang puno po ng ating jigger is 40cc po. Strawberry flavor na lang po yung gagawin ko. Ang mga singer po na nilalagay po natin dito, ma'am, is yung ating popping boba. May mga popping boba po tayo nito. Fruit jelly, yung nata de coco. Hindi po tayo dito maglalagay ng pearl. Hindi po tayo maglalagay ng pearl po dito. Okay, ma'am? So, tapos ma'am, dito is hindi din tayo naglalagay ng fructose or sweetener. Ang nilagay lang po natin dito, yung ating soda base, tapos flavor na agad. Matamis na yun. Oo. Tapos ma'am, hindi rin po tayo dito maglalagay ng ice na dito sa shaker natin. Maglalagay na po tayo ng ice dito po sa baso po natin. Pinakamadali siya. Yes po. Mabilis na po siya. Okay. Kailangan lang po yung ice po na ilalagay natin sa baso natin. Mapa small, mapa medium, mapa large. Kailangan po puno yung baso po natin. Mapa small, mapa. Hindi naman po yung baso. Full pack nila. First year lang siya, no? Hindi siya shade. Yes po. Hindi po siya siya. Tapos ma'am, kung ano po, kung gagamit po kayo ng ganito, tapos ibibigay niyo sa customer niyo, huwag niyo pong sabihin sa customer na i-shake muna pag soda yung ginagamit niyo. Kasi po, pag sinake po niyo, soda yung ginamit, nasabog lang yung baso po niyo. So, mas maganda po is palamigin na lang nila, huwag po nilang siya. Kasi yung mga milk tea po natin, mas masarap po talaga siya pag malamig na. Sinashake po talaga yung milk tea po natin bago inumin. Pero po itong soda natin is hindi na po siya sinashake. Kasi sasabog lang yung baso po natin pag nakasil po siya. Pero kung ganito naman po yung sa pinaglagyan nyo, yan ito po, is okay lang po kahit isip. Kasi may ano naman po, labasan ng yan po, pwede niyo po siya tikman para... Oh, Ay, sorry po, sorry. ito naman. Tissue mask. So, proceed na po tayo sa paggawa naman po ng ating ice coffee. Okay, so sa ice coffee naman po tayo. So, dito po ma'am is ang unang gagawin nyo lang din po dito is yung base po natin na ice coffee. Coffee base po. So, dito ang gagawin nyo lang din po is magpapakulo din po tayo ng tubig. Magpapakulo po tayo ng tubig, hindi po natin papakuluan yung yung coffee natin. Magpapakulo po tayo ng tubig. So, every 1 liter po ng ating pinakulong tubig is kukuha po tayo ng 2 scoop po ng ating brewed coffee. Ilan po? 2 scoop. So, ganito po siya. Coffee. Kopi ko bro. So, Coffee ka na. hindi po ito Nescafe yung ano. Nice cafe. Hindi po ito Nescafe ha. Yung ano po talaga to, sarili din po talaga ito ng So, sa every 1 liter po is 2 scoop yung ilalagay natin. Gamit lang po yung ating powder scooper.
So, dito po ma'am, halimbawa naman sa para ano, yung tusko, yung 1 liter na po yun ma'am, pag gumulo po yun, ilagay nyo na lang po siya sa measuring pitcher po, yung mas malaking measuring pitcher ma'am, yung matangkad. So, kasi para pwede pa kayong gumawa ng 2 liters or 3 liters, yung kukunin yung ano, yung pitcher. Tapos po, every 1 liter, 2 scoop. So, kung 2 liters naman po yung ilalagay nyo, 4 scoop naman po. So, tapos ma'am, pag nalagay nyo na po yung scoop po ng ating coffee, ibababad nyo lang po siya ng 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes lang po natin siyang ibababad. Okay? Doon po sa pitchel. So, pag nababad na po natin siya ng 3 to 5 minutes, pwede na po natin siya isalin dito sa tibaran natin. So, gagamit na lang po kayo dito ma'am ng salaan po na pinong-pino. Okay? Or mas maganda po yung tinid din po na ginamit nyo. Ito pong tinid na ginamit nyo, pwede nyo din po itong gamiting pansala. Oo. Kung ilalagay nyo po dito sa tibaran natin. Kasi po, kung hindi po natin sasalain yung coffee po na inano natin, na prepare, may mga coffee beans po siya, yung mga maliliit. Kung hindi po natin siya sasalain, ilalagay po natin siya agad dito sa ating tea barrel, magbabara po siya sa tea barrel natin. Magbabara po siya dito sa gripo natin. Hindi na po siya natin. Sa karinda yun, pagka... Okay po. So, pag ano po, pag nalagay na po siya natin siya dito sa ating ano, tea barrel, pwede na po tayo gumawa ng ice coffee. Okay? So, dito po ma'am, sa sukat naman po ng base po natin na coffee, same lang din po yung sukat niya sa small, mapa medium, mapa large is 150 ml, 200 ml, tas 300 ml sa ano natin, sa large natin. Tapos gawin ko na lang yung tag-isa kayo ma'am. Gawa na lang ako ng 4. Hindi siya nagkakape. Po? Hindi po siya nagkakape. Ay, hindi. Wala. So, yung baso po natin, hindi isa na lang. So, kung dalawang medyo ma'am yung gagawin nyo, ilan po yung sukat ng base na ilalagay natin? Sa dalawang, kung dalawang medyo. So, tapos ma'am, dito sa ano naman na po natin, sa coffee, ay ice coffee na po natin. Ang ilalagay na po natin dito ang creamer is yung coffee creamer na po. Hindi na po yung dairy creamer. Magkaiba po ito ma'am ng ano, magkaiba po siya. Ang dairy, kaya po kailangan ma'am yung paglalagyan nyo is may level po talaga siya. Para ano, para hindi po kapalit. Kasi same lang po siya ng kulay eh. Same lang po siya ng kulay, pero magkaiba po siya ng lasa. So, yan po yung pinagkaiba. Mailagay mo dyan sa... Ay po. Yung coffee. Kasi po dito sa coffee creamer po natin, ay sa ice coffee natin, hindi na po tayo dito naglalagay ng pantamis or light fructose. Yung ginagamit natin kanina. Yung non-dairy po natin is, yung coffee creamer po natin, dito na po nakalagay yung tamis po natin. Same lang po yung flavor po na non-dairy ay na coffee creamer yung ilalagay natin. Sa small po is 1.5 scoop, 2 scoop sa medium, tas 3 scoop sa large natin. Tapos ma'am, next na po natin dito ilalagay is yung flavor na. Macchiato. So dito, same lang po siya. Same lang din po ng flavor yung ilalagay natin. 1.5 scoop sa small, 2 scoop, tas 3 scoop sa large natin.
Kailangan po ma'am sa paglalagay po ng ating sa powder scooper, sakto lang din siya yung sukat niya. Huwag niyo pong papasobrahan kasi dagdag po yun sa caustic niya. Po natin. Lalo na sa magiging tao. Sino po ba ma'am yung magbabalik? Kayo ma'am. Kayo lang din. Tapos may goal lang namin sila. Bago. Kami daw yung papasweldo. Tapos may goal namin sila. Tayo, igakuha lang tayo. Kaya, Ano bibigyan namin kayo ng SSS? Tapos ma'am, hindi rin po tayo naglalagay ng yelo sa natin shaker. Dito po tayo maglalagay sa mga baso natin. Kailangan puno din po yung natin. Mapasmall, mapamedyo mo pala siya. anong size namin? Small Kaya kayo rin lang. magsusupply ng yelo sa amin. Pwede rin po, kaso wag po kayo sa magreklamo. Mutunaw na po yung yelo po na matideliver po sa inyo. Imagine from result to ba po? Yes. Lalo na po sa lalo na sa Candelaria. May magdideliver ng yelo. Wala na. Wala, head to bow 4 hours eh. Tapos na ba kayo nagsusupply? Hindi po. Hindi naman. Hindi naman. Bali, after ng Chaong, San Pablo Chaong is Candelaria. 4 hours ba mo? Kung bilala ako, 24 hours ang bumiyay ko kung taas pa ako. May ako ng ng Laguna to Pilar. O, so, dito. Oh, So, dinaan Malayo. lahat ng bayan na Quezon. malayo talaga. Sumabot pa kami ng Kulang na lang pati isla, daanan mo po. Pupuno isla. Yes po, kailangan po. Ay. Yan ang nilalagay dyan na ano. Coffee jelly. Coffee jelly po. Hindi rin po tayo maglalagay. Pwede din po natin sa lagyan ng pearl. Pero mas applicable po talaga nilalagay dyan is yung ating coffee jelly. Para lasang-lasa po talaga. Ito, matitikman nyo po. Wow. Hindi siya yung pearl. Ha? Hindi talaga siya, hindi siya pearl. Ano ba? Coffee jelly talaga. Oo nga. Gusto mo ganito. Kung trip mo naman yung iba-ibang kulay. Paus. Sago. Kaya pwede rin naman ganon. Ito. Parang sikat Try mo sa- to. Ayun. Sarap. Ano ko to? Hindi ako mahilig sa... Ang puso ko. Mahilig ako sa kape. Haluin nyo na lang dito muna. Coffee. Kumusta ma'am? Sarap? Ilan na po yung baso na gawa ko? 39, 39, 39, tapos 49. Charge po yan ma'am ha. Kabilang na lang po. Ma'am Joy, palista po. Wala pa po kami ininom. Sunod na natin ma'am yung sa para safety natin. Gagamit talaga tayo dyan ng pen. Tapos ice clasher na. Pero kung heavy duty po kasi yung blender na ginagamit nyo, yung talagang nakaka-crush talaga ng ice. Pwede po tayo hindi na gumamit ng ice crusher. Yung blender na lang po, yun na lang yung gagamitin natin. Okay po nga. So,
bago po tayo magsimula, tanongin ko muna po kayo, nagugutom na po ba kayo? Opo. Kasi may good news po ako sa mga nagugutom. Ano po ba yung good news? Ano po ba yung good news? Tanongin niyo kung ako ano good news. Sige, ano? Bigay tayo. Yung gutom niyo po is lilipas din. Yun po ang good news ko, ma'am. Nakapagluluto mo kami ng Kasi ma'am, wag po kayo mag-alala kasi po yung training po natin is saglit na lang din naman po. 10 minutes na lang po ito. 10 minutes po and 3 hours ma'am. Kidding aside ma'am. Bukas na po tayo sa magtuturo po ulit. Okay. So, proceed na po tayo sa paggagawa po muna ng ating whipping cream. Apa? So, dito po sa paggagawa po ng ating whipping cream is ang gagawin niyo po diyan ma'am is kukuha lang po tayo ng ating whipping cream powder. Meron din po kayong makukuha niyan, ma'am, whipping cream powder. So, yung whipping cream powder po natin is kukuha po tayo ng 5 scoop po ng ating whipping cream. 5 scoop. Okay? So ilalagay nyo na lang po siya sa, or mas maganda, ganitong lagayan po yung na paglalagayan po natin. Kung siya yung pichel. Diyan nyo po ilalagay yung 5 scoop, tapos pag nalagay nyo na yung 5 scoop, maglalagay po tayo ng 150 ml na cold water. Okay? 150 ml na cold water. Tapos imimix nyo lang po siya hanggang sa maging foamy po yung texture ng ating whipping cream. So, tapos po pag okay na, pag nagawa nyo na siyang foamy, pwede nyo na po siya ilagay dito sa ating whipping cream spoons. Okay po. Tapos po ma'am, dito naman po sa ating whipping cream, yung ginawa po nating whipping cream, tumatagal din po siya ng 3 days bago masigit. Basta Pwede po, na po yan, ano ba mo, may mixer na. Hand- Hindi naman naman, hand mixer. hand mixer po talaga yun. Pwede din po yung gumamit tayo ma'am ng mano-mano, Bukas pero na pa. matatagalan po kayo sa May hand mixer. pagkakataon. Pero pag sobra, kailangan po talaga kasi natin ditong gamitin, malamig na malamig po talaga ang tubig. Sobrang lamig po na tubig, wag po tayo gagamit ng na normal na tubig. Kasi po pag sobrang lamig, mas mabilis din naman po ito magawa, maging foamy yung texture ng ating whipping cream. Okay? Tapos po pwede po natin siya ilagay sa tumatagal din po siya ng 3 days then. Tapos po, kung gagamitin niyo po, huwag niyo po din siya ilagay sa freezer. Yung ano po natin. Kasi mapoprocess po ito, hindi na po natin ito magagamit. Tapos, ito ma'am, halimbawa, nagawa niyo na po siya ng ganito. Huwag po natin ito i-stay lang po pag nalagay niyo po sa baso na yung ating ano. Huwag niyo po i-stay lang dyan. Kailangan ilagay niyo po ito sa chiller. Kasi po, kung i-stay niyo lang po siya dyan, is matutunaw po siya. Hindi na po foamy yung texture niya. Okay. So, okay na. So, proceed na po tayo ma'am sa paggawa po ng ating protein na po. Protein po. Okay po. So, dito po, ma'am and sir, is ice base na po yung sa prop natin. So, yellow na po yung base po natin dito. Tapos po, meron lang po tayo ditong dalawang sizes ng cups na ginagawa. Yung ating medium, tapos yung ating large. Or minsan ay, sa atin, is tinatawag po siyang tall, tas grande po. Yung tawag dahil sa atin. Okay? So, dito po ma'am, kung hindi po kayo gagamit ng ating ice crusher, halimbawa, umorder po yung customer natin ng medium. Medium. Ito po yung gagamitin natin pansukat sa ice. So po, kung itadirect niyo po siya sa blender natin, hindi niyo po siya i-ice crush. Ang sukat po ng yellow po na ilalagay natin is 1.5 cup of ice. Ilalagay natin dito sa blender natin. Okay, 1.5 cup of ice. Mapa-medium, mapa-large po yan ma'am. Kung ano po yung in-order ng customer natin na size ng baso, yun din po yung gagamitin natin pansukat. Kung large naman po, 1.5 cup din po yung gagamitin.
Pero ma'am, kung na blender na ano po natin, na ice crush po natin, ang ilalagay naman po natin dito is isang puno lang po dito sa ating baso. Pag-crush na. Pag crush na po. Pwede po natin siya ilagay. Tapos po ma'am, halimbawa po kayo po yung ginagawa ko ay gumagawa ng prop natin. Kung gusto niyo pong matikman yung ginagawa niyong prop, papasobran niyo na po siya ng yelo. Pero ano lang po yun kung gusto niyo lang po matikman. Pero hindi po talaga dapat ginagawa yun. Ano po talaga natin doon, kailangan sumunod po talaga tayo sa standard. Kailangan isang puno po talaga ng sa ano na po. Okay? Tapos po, next na po natin ditong ilalagay is yung ating non-dairy creamer na po. Non-dairy creamer na din yung gagamitin natin dito, hindi po coffee creamer. Po. Ang sukat po ng non-dairy creamer na ilalagay natin sa medium is 4 na scoop lang. Tapos naman ma'am, kung large naman po yung ginagawa nyo, 5 scoop naman po yung ilalagay natin. Okay. Tapos ma'am, hindi na po tayo dyan maglalagay ng ating fructose or sweetener din dito sa top natin. Ang nilalagay na po natin dyan is caramel syrup. Yung nilalagay na po natin dito. Sugar pala. Po. Kung medium po yung lalagyan nyo ng caramel syrup, ang sukat po na ilalagay natin dyan is 5cc lang. Tapos 10cc naman po kung sa large. Tapos ma'am, kung powder flavor po yung in-order ng customer natin, like, at lahat po ng milk tea flavor po kasi natin, is pwede po yung gawing cup. Yung sa lahat ng milk tea po natin. Okay po. Pero kung powder flavor po yung in-order ng customer natin, halimbawa Java chips na lang, ang tatandaan nyo lang din naman po dito ma'am, kung ilan po yung sukat ng non-dairy creamer, ganun din po yung sukat ng flavor na ilalagay natin. Pag powder, like powder flavor yung ilalagay natin. So sa small po, sa medium, maglalagay tayo ng 4 na scoop. Tapos 5 scoop naman po pag sa large na. Okay po. Pero ma'am, kung jam flavor naman po yung gagawin natin dito, jam na po yung gagawin natin. Yung ating mga watermelon, tiger sugar, okinawa, hindi po natin ito ginagawa wrap. Ang nilalagay po natin dito mga jam is yung ating mango jam, blueberry jam, strawberry jam, tapos passion fruit jam. Yan po yung mga nilalagay natin flavor. Gagawin ko na lang po is yung ating mango jam. So, ang sukat naman po ng ating mango jam na nilalagay sa medium is 60cc po. 60
60cc po sa medium, tapos 80cc naman po sa large natin. Tapos ma'am, kung pag ready na po yung ano natin, kung anong jump flavor po yung ginagawa nating ano, pwede din po natin itong gawing mooring. Tapos po, dito niya na po siya lalagyan ng ating ginawang whipping. Tapos po, lagyan na lang din po natin siya na
Natapon pa sayang. Ako pa magbabayad nito. Sayang. Ayan na po yung sa lap. Yan, batubig na lang po kayo ma'am kung sino ano dyan. Pero pwede niyo po yan tignan na. So, doon na po nagtatapos yung ating training ng ating med team, ng ating problem. So, may mga katanungan pa po ba kayo sa ano natin, sa mga analyst natin? Sa ice ko. Ano ba? Ang next po kasi natin dito is yung shawarma. Sila ma'am na lang. So kayo, sir, may mga tanong pa po ba kayo? Wala na po? Akala ko, sir, magtatanong ko po kayo kung magkano minimum ng tip po. Wala pong minimum po yung tip po natin. Kung nasa inyo po, pwede naman yung ano, yung tatlong tao sa ano. Pwede naman yung nakaganito na. Resort na yun eh, yung tatlong tao. Ay, eagle na pala. Meron pa naman siya na ano pa din. Tumatanggap pa rin naman daw siya. Oo, ako sir, hindi ba na-face out sa akin yan? Tinatanggap pa rin naman. So, yan pa. So, doon na po nagtatapos yung ating training. Sa mga question po, ma'am, sir, kung ano po, sa mga, pag nakauwi na po kayo sa inyo, sa mga question po, pwede po kayo mag-direct na po sa ordering department. Pag regarding sa training, pwede po kayo mag-direct doon. Tapos, sila na din mag-direct sa akin para maituturo. Sa ordering department po. Nasend na po ba sa inyo, ma'am, yung link po ng ordering department? Pwede po nyo yun, ma'am, hingiin po kay Ma'am Chris. Opo. Na para makahingi na din po kay ma'am ng mga layout po para sa magiging shop. Tapos ano nyo na lang. Ma'am, nakapag-fill up naman po ata kayo ng contract tapos application form dun sa ano ma'am. Kulang-kulang yung details mo. Kaya ba Miss Chris? Pwede yun. Ma'am. Ma'am. May mga hindi ka daw na dagdag. Fill up doon sa Olongga po. Hindi naman kailangan. Kami ng lolo ko. Ay, yung training niyo. Kaya tayo. Tapos kung may iba pang questions, direct na ako kayo Opo. Miss Grace. Hindi, po sa amin po. Sa inyo? Nagbigay po ba si Ma'am Chris ng page po namin? Hindi po. Ayan po ba? Hingin nyo na lang po yung page po namin para sa amin na po kayo mag-direct. Pag may mga questions Opo. ka. Ano mo na sa kanya? Tsaka ay, pwede din lang pala namin sa Oo mo. Kaya pala Type ko na lang po. Hindi ka. Sabi, isinet ko na lang pala ako po. Facebook. Or baka yung hinahanap ko. Maganda sana. Ay, sila tako. Mga ilan? Ano. Maganda sana may kalmar sa 2 to 3 weeks po. Sailor yan. Before, opo. I-inform naman po kayo, sir, pag i-release na po. Inform po kayo. Ito. Yung sana sa order niyo pa. Okay. Ano po? Ina. Isis. May ganun po talaga. Wala. Wala. Okay. Okay po. Mano na namin sa inyo. Wala na sa Hindi pa rin. Balik yung warm. Sige po. Sige, ingat po. Nice meeting you. Good luck po. Sige po. Wala pala yung ano, yung paglulutuan ng takoyaki.
Ay, ng ano po. Shawarma. Pagpahingahin mo yung tiyan mo. Ari. Yung cellphone ko. Hindi ko lang ma'am yung mga ano. ma'am. Sige, go lang. Kapalik pa sila, hindi naman.